hanggang sa nabautismo ako doon. Ah, ganun ba? Oo. Nadoktrinahan ka pala ng Doktrina ako. 24 doctrine ba yun? Sa iglesia? November 27? 26. 27? Ay, Oo. bali naging ano ko doon, 1 year. Tumagal ako 1 year mahigit. Laging iglesia ka sa loob ng 1 year? Oo, Isang taon? Isang taon. Tinitingnan ko kung ano, paulit-ulit yung sinasabi kahit ko. Oo. Parang kaiba na ata itong ano, nangyayari Parang paulit-ulit na lang Hindi nagtataka na ako. Okay, may... Nag-search ako kung ano ba yung nangyayari sa akin. Sinasabihan ako yung may mali nga. Ginawang tao si Kristo. Ay, ginawang tao si Kristo yung nabasa sa Biblia ng Diyos niya. Kasi yun na yun. Nagtaka na ako. Ngayon, si Fred naman, wala na siya sa INC noon. Nagtataka na ako sa review ng INC. Di sabi niya, try na dito sa INC. Exit na siya doon. Oo, Naka-exit na siya. Nag-try siya sa NPGI. Ay ko, ano yung NPGI na yan? Pinagabihan, nung nagtataka ako sa INC, iyak ako ng iyak. Nanalangin ako sa Diyos ng gating yun. Ay ko, Lord, ituro mo na sana sa akin kung ano talaga yung tunay na iglesyang tinayo niya. Nag-chat naman siya, akala ko naman yung NPGI na talaga yun. Ngayon, na-doktrina ako sa NPGI, hindi ako nagpaalam sa INC. Kasi hinahanap na nila ako Ang tawag doon, nanlamig. Nanlalamig na kasi hindi na daw nadalo. Nang luod sa Bisaya. Hinahanap nila ako, pumunta sa bahay. Gano'n, Ode, kamusta ka na bro? Gano'n. Binibisitahan ka nila, no? Hindi ko pinapansin sila. Dinuli ko yung doktrina sa NPGI. Ngayon, kasi nabautismoan ako. Ang ano din doon, di ba, nabautismoan ako ng INC November 26. Nabautismoan ako ng NPGI November 24. Dalawang araw lang pagitan. Isang taon din yun. Isang taon. Isang taon. Ngayon, may mali na naman ako nahalata. Sa MCGI? Oo, meron na naman. Nagkasama na kayo doon sa MCGI? Oo, kasama na kami. Sinasabi niya sa akin, parang may ano nga daw, may mali na Doon time na yun, di siya nakangiti nun Lagi kang seryoso May nagtataka sa kanya. Ito ang nakasimangot. Ayaw umiti. Yung pala, yung subok mo na pala yung English yun, Talagang inaano niya na Sabi ko, ano ba yung mali, Kasi naging ano na ako parang munti ka na ako maging ano dun Yung ano na yung isip ko, wala na, yung hindi na makakaipa parang doubt, nag-doubt ka na talaga. Dito na ako, gano'n. Dito na ako 50-50 ba yun? Parang gano'n, Di time na pinaliwanag niya sa akin kung ano yung mali doon. Una hindi ko paniniwalaan. Hindi pa siya naging Katoliko? Pagpapaliwanag niya sa'yo? Ano pa siya noon? Ayun yung time na nakipag-debate na siya, kakasimula niya palang mag-debate, yun. Tapos yung... sige. Nang time na pumupunta siya sa bahay, ay ko, si Jared nakakita ko sa gate nandun sa bahay, nagdasel. Oh Jared, kamusta ka? Gagano mo. Mag-uusap kami. So paliwanag niya na, ayun, kung ano yung mali doon sa NCG, ay ko ganun pala yun. Naliwanagyan ako. Mabuti na liwanagan ka. Kasi akala niya rin, akala mo rin, naisip ko. Oo, panati ko nga nakiilan yung niya, hindi na bukas ang isip ko sa yung time na yon, ganun din ang ginawa ko. Hindi ako nagpaalam sa NCGI na aalis ako. Talagang umalis na lang ako bigla. Ganun. Parang hinahanap na kayo Hinahanap ngayon. din ako, kamusta ka bro? Hindi kita nakikita sa lokal. Ano nangyari? Ganun. Hindi ko sinasagot kasi yung mula sa MCGI, kapatid, mula doon sa MCGI, nagkapag-exit mo, dito ka na bumalik ka na sa simbahan. Kaya nga pala, yung pagkasilang mo, ano bang nabidyagan ka ba ng Katoliko? Ganun ba? So, parang muling pagbabalik mo na yan ngayon. Mas mabuti. Alis 10 years ako naligaw. Ikaw bro Jared? Si Bro Jared naman. Istorya nito. Same lang, reverted. Kasi nung bata pa ako, mga laruan ko talaga yung mga santo Nagdidikit ako sa dingding ng Santo Niño, dinidikitan ko pa ng kanin noon. Kaya nagtaka rin yung mga magulang ko noon, ba't ka kalilipat dyan kay Manalo, kulto yan. Sabi ko, hindi naman kulto, sumasamba rin naman pala sa Diyos. Yung pala, yung Diyos ni Manalo, 8:44 ng demonyo. Dahil talamak sila sa huwag na nating sabihin kasi baka ay sunod rin. Pero yun nga ang ginagawa nila, madaming katiwalian lalo na sa sentral. At meron rin akong kilalang isang manggagawa, di ko nababanggitin yung pangalan, natiwalag. Clinton, Alam ko, kilala mo ako ka Clinton. Pero
hindi mo naman ako pwedeng kasuhan dahil hindi naman ako nagchichismis, hindi naman ako nagsasabi ng kasinungalingan. Ine-expose ko lang kung anong mali sa inyo. Dahil yun ang utos ni Pablo sa 1:13 ng Tito eh. Nasawayin mo, may kabagsikan sila. Eh alin yung sasawayin mo may kabagsikan? At alin yung lalayuan mo? Sabi ni Pablo sa 16:17 ng Roma, ngayon ipinamamani ko sa inyo mga kapatid, yaong pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at katitisuran. Eh nagkakabahabahagi na kayo. Eh paano kayo yung magiging tinutukoy sa 16:18 ng Mateo, 4:5 ng Efeso na nagkakaisa? Yes, Dahil bago umalis si Kristo, 17:11 ng Juan, ingatan mo sila sa iyong pangalan upang sila'y maging isa. Eh kaya nga ang tawag sa atin, One Holy Catholic Apostolic Yes. Church, sa kanila Iglesia ni Manalo. Tumiwalag naman itong si Menorca, nagtayo rin ng Iglesia ni Manalo. At ang kinikilala niya rin sugo, si Felix Manalo. Eh yan ba ang totoong Iglesia, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. At yung pagkakabahabahagi, 5:19, 21 ng Galacia, sa 21, sino mang nagsisipag sanay ng ganitong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pag nanatili pa ako dito, impyerno abutin ko. Eh kaya umalis ako sa Iglesia ni Manalo. Dahil isa sa katuruan nilang napakabaho, eh sinasabi nila si Kristo'y tao lang. Eh paano mo sasabihin si Kristo'y tao lang? Eh nasa 1:1 ng 1, 111 ng awit, nakikinadibid, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. At yung nasa kanan na Panginoon, na pinaupo pa ng isang Panginoon, 3:1 ng Kulosa, si Kristo. Kailan yon? 8:23 ng Kawikaan, 1:1 ng 1, nang wala pang pasimula. Eh, biruin mo, sasabihin Diyos mo, na siya. tao eh, wala pang pasimula. Saan ka ba naman nakakita nun? Eh, para kung naglagay ng isda, eh wala pang aquarium, mamatay yun. Ganon rin si Kristo. Kung tao si Kristo, ba't siya umiral nang walang pasimula? Siya nilalagay ng ama yun. Eh, di hindi makakahinga yun doon. O kaya impertinente ang aral ng Iglesia ni Kristo. At ang ama na rin mismo na ang clarify sa 1:8 ng Hebreo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Eh, di Diyos talaga si Kristo. Eh, napakarami nilang argumento talagang tinitwist nila yung talata. Lalo na itong si Parba, pati si Sandoval, yung bakla. Yung Sandoval talaga. Oo, yung bakla ba yung minister na ano? Tapos si Nasa programa nila. Ventilasyon. Oo, lalo Ventilasyon. na si Joe Ventilasyon. Napakasinungaling. Oh, biruin mo yung 2028 naman, sabihin mo nagulat si Tomas. No, paano nagulat? Basahin natin, Joe Ventilasyon ha. Sa 1:8, sa 2028 ng 1, ang nagsulat nun si Apostol Juan. Ngayon, lahat man ng isinusulat ni Apostol Juan, chismis. Sabi sa 1:3 ng unang 1, yaong aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Kung pag-aaralan natin mabuti to, lahat ng nakita niya, lahat ng narinig niya, yun ang ibinabalita at sinusulat niya. Kaya kung narinig niya, nagulat si Apostol Tomas, sana nakalagay dyan, nagulat. Hindi naman nagulat, sumagot eh. Kayo talaga ventilasyon, pinapalitan mo yung salita ng Diyos. Kaya ang Yung sabi, comment nila sa ano, yung Yung messages. quiz din nila, Brother Jerry, kasi absent si Tomas. absent. Absent. Bihira ka, nandun nga eh. They absent sa first absent apparition. Unang linggo. Unang linggo. Unang Wala, pagpapakita. Hindi ano yung kung absent o hindi. Ang mahalaga, Yung sinabi pagsulat niya, ni ano, Oo, yung ni- pagsulat ni Apostol Juan na ano, sumagot si Tomas sa kanya, sinabi, Panginoon ko, Diyos ko. Nagreklamo ba si Kristo? Eh, pagkapat nakita mo ko Tomas, sumampalataya ka. Expression lang daw yun, according to ventilasyon, na-express siya. Kasi Hindi na-express. Eh sana nakalagay dyan. Kung na-express si Tomas, sana nakalagay dyan. At na-express si Tomas at nagulat. Wala eh, sumagot eh. Talagang absolutong sumagot si Tomas sa kanya, sinabi, Pero, Panginoon ko. yan Rosaret, yung napakasinungaling ano. Rosaret, yung taong nagugulat daw, wala daw panahon para makapagsinungaling. Ang taong nagugulat, lumalabas talaga ang katotohanan, di ba? Pag may pinagdudahan ka, isang taong isipin mo baka bakla to. So, tapos gugulatin mo, lalabas talaga yung kulay, di ba? So, yung nagugulat, hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Totoo. Kaya kung nagulat man si Tomas, so kung sinasabi niya na Diyos talaga si Kristo. Ngayon, pasok naman tayo sa MCDI. Sige. Ayan, pumasok ako. Ano yung dahilan, Rosaret? Mula doon, umalis ka na. Nag-MCDI siya. Ako, bro. Ang Okay. ginawa nila sa akin, idedemanda pa nga ako ng INC nun eh. Bumba. Kasi umalis ako, pumunta yung mga manggagawa nun, ministro. O bro Jared, kumusta ka na? Kaya ako, hindi pa ako marunong sa apologetics noon. Tago ako sa aparador pa. Tapos nung nagdating daan ako, tumiwalag ako sa dating daan. Oo, nagdebate kami ng ministro, manggagawa. Sa iglesia. Ang pinasok ko yung ano nila eh. Yung Sino nagturo sa'yo sa dating daan? Wala po. Nakikinig ka lang kay Soriano. Nakikinig lang po kay Soriano noon. Anong year yun, Bro Jared? Buhay pa ba Soriano? Patay na po talaga si Soriano.
So si Rason na yung pinakinggan mo. Si Rason. Pero parang walang live na si Rason. Parang, Wala po bro. yung nakikita ko, kasi follower ako sa natingali. Paano na yun? Paano nangyari yun? Pag sanib mo sa MCGI, galing INC. Ayun, kala ko, totoo talagang subo si Soriano. Talagang Okay. nananalangin ako, sinasama ko si Soriano eh. Kumbaga talagang Ipinipapray mo si Soriano. parang intercession. Naka-face-to-face pa kayo ni Eli Soriano? Si Rason lang. Patay na siya. Si Rason Sa lang. mga hindi naniniwala na sinasabing hindi ako MCJ, ito papakita ko sa iyo. Tignan nyo, ito subo Ebidensya, ninyo. ebidensya. Pero yung Iglesia sa Diyos, Brother Red, na iba sa MCGI. Iba yun bro. Ito yung Iglesia sa Diyos. May 20 na sex sa Iglesia sa Diyos. Ganun ba? Yung suhay ng katotohanan. Iglesia sa Diyos, suhay ng katotohanan. Iba lang yun. Iba rin yun. Doon galing yung Kasi yung- MCGI. Ito bro, ayan. Kasama ko sugok nila, si Daniel Rason. Sa mga Pero yung bro Jared, totoo ba yung sinasabi nila na katuruan daw ng mga MCGI na yung kaluluwa ni Soriano ay sumanib daw kay Rason Oo, kaya ayun si nga. Rason daw yung tanging natuturo na lang sa MCGI ngayon, di ba? Kaisipan ba? Yung Yung kaisipan Yun na ni lang. pero Soriano. hindi naman nakipag-debate. Pero yun yung pinalabas nila. ayun ang pinapalabas nila na si Daniel So, Rason daw saan ba yan sa wala Biblia pa nga daw yung eh. kaisipan ng Wala. isang tao wala sa Biblia. sumasanib? Tapos patuloy tayo. Tapos ano nangyari doon? Pagkatapos mo sa MCGI, tapos parang naramdaman mo na may kaibahan din. Kasi ang katuruan ni Soriano nung nabubuhay pa siya way back 2001, 2, 3, 4, 5 hanggang Kailan nga ba natatag yung MCGI? Alam mo ba? 1980s yun bro. 1980s. Kaya hindi sila yung tinutukoy sa di sa yes, 18 okay. ng Mateo. Yung Okay, turo okay. ba ni Tuloy. Soriano na siguro alam mo yung turo ni Soriano no, na magiging Diyos siya pagkatapos dito sa sanlibutan. Diba yan yung turo ni Wala. Soriano? Sige bro, balik tayo bro sa Huwag mo patagalin mo. Doon Hindi sa pa ako bro, nakakain. di ba pagkatapos nung debate nyo ni Bro Paul, Magala. may doubt ka na ba Dalawa doon sa tayo. Apat MCGI pala. or 5. wala pa rin? Meron na nun bro kasi alam ko na yun eh. Tapos ayun nga nangyari nun, Oo. na-explain ko na yun sa mga nakaraang Okay. conversion story. Okay. Na yung nasa sinapupunan nga ni Maria, yung G5 ng Hebreo, yung haing katawan, yung nasa loob nun, 2:9 ng Colossus, yung pagka-Diyos o divine nature ni Cristo, na umiral ng walang pasimula at walang pasimula, uno-uno ng 1. Kaya nung ipinanganak ni Maria yun, at nakita ni Tomas yun, 20:28 ng 1 Diyos. Kaya kung ang ipinanganak ni Maria ay Diyos, anong tawag kay Maria? Eh di ba't ina ng Diyos? Ngayon si Soriano, anak ng bakla. Ano si Soriano? Bakla. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, Parang nireveal mo na yung katotohanan. Jared, totoo ba talaga bakla si Soriano? totoo yan bro. Nireveal nga talaga. Totoo bro. Totoo talaga? Alam ng mga Kasi kapatid. hindi ako gumagawa ng rash judgment. Inaalam ko talaga sa iba na totoo ba talaga yung mga issues. Or personal at akin. Totoo talaga. Okay, Sir, Huwag tayo sa personal, ano? ba't pumunta kayo sa Bro Pero Jared, totoo. katanungan na? ito lang. Kahit na. Kasi, paano kayo nagka-communicate ni Brad Paul? Paano yun na-arrange yung debate nyo dito sa Bohol? Oh, sino ba yung mediator? Oh. Si Bro Jando bro. Jando. Bro Jando. So na-reach ka ni Bro Jando sa pamagitan ng debate mo sa yung mga previous debate mo? Hindi, napasok ako sa punto Punto per punto. Nanggugulo ako ng mga Punto por punto na... Hindi ka nakikinig sa punto per punto tapos ang gusto mo lang ay magsalita lang. Ayun nga. sa ano, yung live nila sa worldwide, ano? Opo, yung worldwide doc. Pumasok ko. Kaya, So ang nangyari, naimbitahan ka na makipag-dialogue dito sa Bohol. So pagkatapos ng debate talaga, kasi may nagda-doubt kasi paano daw yung biglaan yung desisyon mo, di ba? Kagaling mo nga lang, parang makipagpatayan ka sa stand mo na pagiging MCGI tapos isang araw lang bigla ka nang nag-decide na lilipat sa Katoliko. So paano mo naman i-explain yun? parang si Apostol Pablo, 1:13 ng unang Timoteo, kinonfess niya ng mga kapatid, nasulat niya kay Timoteo, bagamat ng una ako'y naging mamumusong, mga usig, ngunit kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat ko'y ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Tapos ito namang si Denmar Santiago, nagkakalat na naman ng kasinungalingan ito. Biruin mo gamitin yung voice record ko nung Nung una pa. nung una pa. Kaya ko sinabi yun, Denmar Santiago. Ikaw Denmar Santiago, makulit ka talaga, papaluin ka. Yan si Denmar talaga. Di talaga marunong yan sa debate. Sige, patuloy ka. Bakit? Ano nangyari nun? Yung voice record ko noon, nung pagkakauwi ko, kasi nagdududa na yung mga kasama ko, alam nila Bro Erin yan, tsaka nila Bro JB. Lilipat ka na ba sa Katoliko? Para hindi magalit,
Ayun, sinabi ko yon kasi magdududa sila eh. Magdududa yung mga kapatid, ayoko naman sila masaktan, no, nalilipat ako. Kaya sinabi ko, hindi ako lilipat. Ngayon, ito naman pakialamerong Denmar Santiago na ito, pinagkukuha yung voice record ko, ipinusa at pinutol. Ikaw, Denmar Santiago, kaya hindi ka kinalulugdan. Umatras ka sa 8:44 talaga ng San Juan si Denmar. Ah, 8:44 ng San Juan. yung sinungaling talaga. At bukod sa sinungaling, Gis 38 ng Hebreo, ngunit kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, ay umurong si Denmar, hindi kinakinulugdan ng Diyos. Sabi ni Pablo yun, hindi ko sabi, kalabanin mo si So Pablo. may debate pala kayo sana kay Denmar? Nagdebate na po kami. Nagdebate na, tapos na. Pero si Denmar, SDA na si Denmar noon. Oo, sige na po sila. Ano kasi bro, yung may pagkakataon kasi na nasali ako sa GC nila ni Denmar, MI pa yung dinadala-dala niya. Oo. No, tapos MI din siya. Tapos ano na yun, yung ayaw kasi niya yung member lang siya, di ba? Palagi gusto niya siya yung palaging leader, ganun talaga eh. So, attitude problem talaga. Pag ganon, hindi na ako magtataka bro, nasa ikalawang Timoteo 3:1 noon. Sa pagdating ng panahong mapanganib, marami talagang mayayabang at inasin si Denmar Santiago. Eh paano kung magmamataas? Eh samantalang ang pinili ng Diyos, 1:27 ng unang Korinto, yung kahinaan at kababaan ng sanglibutan. O, tapos ikaw naman, pa-special ka, Denmar. Pambihira ka. Yan ang mahirap sa'yo, Denmar eh. Kaya yung, tsaka may nagsabi rin sa akin, yung Orthodox. Ano yung first reason bro na ba't ka bumalik sa Katoliko? Ano yung nasa sige. isip mo talaga? Yung first lang tumatak yung kay na ito talaga dapat yung gagawin ko, yung babalik ko sa Katoliko dahil sa yung first reason mo. Ano ba? Mother of God bro. Mother of God. Oh, kasi nung na-debate kayo ni Bad Paul, nasa gilid ako. Ang nangyari kasi, pag studyhan niyo yung debate nyo, ang nangyari, naging dalawang persona yung si Kristo. Ayun nga, bro. O kasi ginigiit mo na yung si Kristo ay inalamang ni Maria sa kanyang pagkatao. So you are dividing Christ into person. Kasi wala namang ina na nanganak ng so the person talaga yung inaanak ng mga ina. So you're creating two person in one body. Yes. So yan yung nangyari. Yan yung conclusion ko. Historianism. Kasi hindi naman dalawang persona si Kristo, one person lang yung tao. Oh, so ang nangyari, yung Mother of Christ, yung Christotokos, yan yung stand ng mga Protestantism. Tapos yung first na bishop na it was bishop in Constantinople na si Nestorius. Yan yung in 431 na excommunicated sa simbahan. Yan yung nagturo ng Christotokos na Theotokos, si Nestorius, yung obispo. Tapos na-excommunicated sa simbahan ni Pope Sixtus. Making Christ to person. Tapos ang nangyari, naaral mo talaga yung way ni Nestorius, kasi yung turo ni Soriano, Nestorianism talaga. Na yung binigay lang ni Maria ay katawan lang. So totoo naman na katawan yung